Del Palengke, mga ka-brothers. Maaga pa tayo na malingke. Medyo mabigat tong ating dala. So, ito na naman ang ating budget para sa isang linggo. Kasi ka-brother Ed ay may travel na naman. Abangan sabi ko kay nanay, pag dating ko, abangan ako. So, pasensya na po kayo kung hindi natin ma-capture na video yung palengke kasi hindi inaalaw ng ano kasi for privacy purposes. So, naman po natin yun. Kaya dito na lang tayo sa bahay. And while waiting, gising na rin yung ating alaga. Oh, di ba? Ganda na tulog, no? Let's go, mga ka-brothers. Tingnan natin what's inside at kung magkano itong halaga ng binili ko. So, medyo malaki-laki itong mga ka-brothers. Pero, pang isang linggo na to o maswerte pag maka isang linggo, usually 5 days ang tinatagal. So, malaki na titipid namin sa pag maramihan bili kaysa bibili ng ulam sa labas, bibili ng mga lutong ulam. So, ito, Fast food. fast food. Mas malaki na titipid namin ni Mrs. mga ka-brothers. Let's go inside and let's check out what's inside of this basket. So, una, bumili tayo ng tinapay para kay nanay. Ito po ay 50 pesos. Yan. So, may palaman pa kami dun sa loob ng refrigerator. Tsagaan na lang namin yun. Ito, 50 pesos yung tinapay. Tapos ito mga ka-brothers, ang medyo may kamahalan. 3 piraso lang binili ko. Lumiit yung mansanas, dati malaki. So, dati 20 pesos, ito ay 3.50 kaya hindi tayo bumili ng marami. Para may makain si nanay at si Meses. And then, bumili tayo ng sitaw. Ito po ay 20 pesos mga ka-brothers. Yan. So, ang luto natin dito possible ay adobo. Yan, adobo mga ka-brothers. And then, ito rin po, pang gamit natin sa pinakbit. So, ito medyo may kamahalan. Bali ito 100 ang kilo mga ka-brothers. So, nabili ko siya ng 35 pesos. Yan. Ito ang ating kamatis. At saka ito ang palaya. Nabili, ang kilo nito ay 60 pesos. So, nabili natin ng 28 pesos mga ka-brothers. So, pwede natin lagyan ng itlog ito para sa umagaan mga ka-brothers. So, panghalo sa pinakbit. And then, meron tayong talong. Ito po. Ang kilo nito ay 60. Yan, 60 po ang kilo nito mga ka-brothers. So, nabili ko siya ng 37 pesos. So, ito, panghalo rin po ito sa pinakbet. Or, pag mabilisan na, lalagayin na natin, sasalagyan natin ng bagoong. Yan, biyak na si baby. Bilay-lay. Yan, ito kami natira pa siya. So, kayo na pong bahala mag-total kung magkano lahat yan. Lagyan natin dito. And then, ito mga ka-brothers. So, pang pinakbet, bulang lang. Ito po ay patula. So, nabili ko siya ng 23 pesos mga ka-brothers. Sarap yan. At saka, ito mga ka-brothers, pang bulang lang. No? Pang bulang lang. Pinakbet, bulang lang. Opo. So, nabili ko siya ng 20 pesos. Medyo mura. So, doon sa palengke kasi, ang ginagawa ko pag ako ay namamalengke, usually yung mga nasa front ng palengke, medyo mataas-taas ang prices nun. So, ang ginagawa ko, iniikot ko muna yung buong gulayan. So, para tayo nagka-canvas doon, ikot natin. Yung mga sulok-sulok, usually doon medyo mura. So, iniikot natin. So, sayang pa kasi yung 5 pesos, 10 pesos na matitipid natin. So, yun po ang ginagawa ko. Ikot muna. Ganun din sa isda, pag namalengke ako ng isda. Ikot muna, tapos tanong-tanong. So, pero pag kayo po nag-ikot, para hindi naman nakakaya dun sa nagtitinda, huwag nyo pong pipisilin. Huwag nyo anuhin yung produkto nila kasi malabag sabihin, ano na yun. Baga, titingnan nyo lang siya, tapos tatanungin lang natin. Usually kasi ibang tindira minsan, pag bibili tayo, nagtatanong ka pala, nagbabalot na sila minsan. So ang ginagawa ko, hindi ko na lang siya ginagalaw yung mga either gulay o isda. Tatanong-tanong lang tayo. So ito po. Saka ito po ay kalahating kalabasa. Ito magandang kalabasa mga ka-brothers. So medyo green pa siya. So bago lang siya. Ayan. So ito po ay nabili ko ng
25 pesos po ang kalabasa. Yan. Saka nakabili rin ako ng sitaw kanina. So ito kasi medyo, compare dun sa isa, medyo napamahal ako dito kasi 10 piraso. Ito ilang piraso lang. Kumpara dun sa isa kanina marami. Yan, sitaw, dagdag. Yan, bumili din tayo ng okra. So dahil hindi pa tumutubo yung tanim na okra ni nanay, so 10 piraso po ang isang big case. So 20 pesos po. So ito po ang luto natin usually dito. It's either bulang lang o kaya ay pinakbet. Mas advantage kasi nabibili tayo ng mga buo-buong gulay mga ka-brothers kaysa yung hiwa-hiwa na yung binabalot. Okay naman yung mga binabalot-balot na namang pang pinakbet, pero dapat yun pag binili ay lulutuin agad kasi pag nilagay yun sa ref yun, mas madali siyang masira o mag-store natin. So ito kasi medyo matagal yung masira yung mga ganyang gulay. So ito pa, bawang. So ang kilo ng bawang ay 140 ang kilo. So, nabili ko ito ng halagang 65 pesos, mga ka-brothers. So, medyo may kamahalan. Pagdating ng December ito, sigurado. Saka yung trending last year na sibuyas, no? Na umabot ng 700 ang kilo. So, maswerte ako, nabili ko ito ng, actually 100 ang kilo na lang nitong mga ka-brothers. So, nabili ko siya ng 55 pesos, mga ka-brothers. So, hindi na ako bumili dun sa mga tingin-tingin na balot-balot na. Siguro pag tingin natin na medyo makaka-discount tayo doon, pero tingnan natin. So, ang ginagawa ko, bultuhan na lang binibili ko para mas makakatipid. So, ito pala, bumili rin ako ng pakpak ng manok, chicken wings. So, possible ang luto nito ay pinirito na lang pag madalian o kaya ay adobo mga ka-brothers. So, chicken wings, masarap siya. And then, bumili rin tayo ng ito yung baboy. Dito ako nakatipid mga ka-brothers kasi sakto nung pagdaan ko doon may nagagayat. Ito ay bandang legs. So parang yung parang may collagen siya, no? Ito po ay nabili natin ng 240 ang kilo. So nabili ko na lang siya ng yun sa kilo binili ko 200 at 220 pa lang kilo nito mga ka-brothers. So doon sa medyo malayo, inikot ko kasi yun sa iba nag-aabot na ito ng 280 to 300. So, possible na luto natin dito ay humba o kaya ay adobo. Si Meses ng bahala. And then, meron din tayong biniling alumahan, mga ka-brothers. So, ito, nabili ko, ang kilo nito ay 200 pesos. So, nabili ko siya ng 180, mga ka-brothers. So, 4 na piraso. So, ang ginagawa namin para tumagal yung ulam, halimbawa, itong isa, hahatiin ko yan. Tapos, isang kainan, kalahati, isa, so gano'n, tapos sunod. Ganun po ang ginagawa namin. So, haluan lang siya ng gulay para makatipid. And then, of course, so, tumikim rin tayo ng hipon, mga ka-brothers. Ayan. Itong hipon po, isang tumpok ito per tumpok siya. 100 po ang isang tumpok. Tsaka sariwa naman siya, mga ka-brothers. Bali, dahil ito 10 piraso, lumalabas, 10 piso ang isang tumpok ng hipon mga ka-brothers. So, it's either ang luto namin dito ay sinigang o kaya ay shrimp yung with butter, mga ka-brothers. Garlic with butter, mga ka-brothers. So, yan po ang luto natin. Okay, and parang may binili akong tuyo. Wala kaming supply ng tuyo. So, ngayon po, hindi pa nagbe-breakfast sila nanay. Ito lang muna ang breakfast namin mga ka-brothers. So, dahil nag-diet rin si Meses, saka ako rin, nababawas-bawas rin ng malaki-laking tiyan, tsaka si nanay po. So, bumili ako ng puto. Yan, ito pinaka-umagahan namin. Bali, yung puto ay 12 pesos ang isang balot. So, 3 balot po yan. Saka meron tayong niyog. Saka meron tayong suman ng kamote. 3 piraso rin yun. Kamote. Suman balinghoy o kamuting kahoy. Saka nilupak na 3 piraso. So, ito po ay nagkakahalaga ng bali yung suman ay 7 pesos. So, nilupak, 12 pesos. So, I think nakalimutan ko ng halaga. Siguro nasa 90 pesos mga ka-brothers. So, worth 100 pesos. Ito yung aming breakfast, 3 ni nanay at saka ni Kameses. Kakapi lang kami, gagatas. So, ito yung breakfast namin. So, nakatipid tayo ngayon ng ano. So, ngayon na kami magluluto mga ka-brothers ng ibang ulam. So, that's all for today's video. So, yung nakaraang pinamili ko mga ka-brothers ay umabot ng 4 days. So, malaki na tipid namin. Kaysa, ano, kasi ang ginagawa namin ni Meses, pag kumakain, pag magluto kami sa umaga,
yung pagkain na yun na rin ang aming kinakain minsan sa tanghali kasi malapit lang. So, umuwi kami. So, malaking tipid. Pamasahe lang ang gastos. Minsan ako naman nagbabike. So, yung mga tipid tips, yung savings namin ay di na doon mapupunta kay Baby Rai Rai sa gatas, diaper, tsaka sa iba't iba pang mga maintenance o damit. Okay, so kakain na kami mga ka-brothers para sa breakfast. Ano, Nay? Pawisan na si Nanay. Tingnan niyo si Nanay. Tagaktak ang pawis na eh. Kasi nag-cultivate ako doon ng Nag-ano? ng taniman ko ng pichay. Pasyal natin. Ano bang ginagawa mo? Yun, halika. Sige, pasyal tayo kananay mga ka-brothers. Kasi maaga pa ako nag-exercise. Oo. Anong meron dyan, Ay? Yun. Yung aking yan. So, taniman ko ito ng pichay. Oo. Yan. So, yan yung PVC pipe mga ka-brothers kasi dati nakabaon yan nung umulan. Nga sabi ko nakarang video, medyo bumaba yung lupa kaya lumitaw siya. Pero tatambakan ulit natin yan ng buhangin. Ito Ayun. Taniman ko ng pichay ito. Mataas na yung talong eh. Talong ko, mga isang buwan, ano na. Ang aking okra ay nilagyan ko ng dahon ng malunggay. Paano yung malunggay? Pampataba yan pag yan ay yan, magtataba yan. So, malago na yung talong. Kasi ito, kaya madaling tumaba. Sa ilalim yan, nilagyan ko ng dahon ng malunggay. Para siya ay tumaba. Papawis. Kaya ito ang ano ko. Okay. Walang alaga una kay Bibi ngayon kasi Saturday. Ito tumubo yung mga ka-brothers. Yan, marami yan. Ang dami. Alam yung mga marami na. Yan po ay saluyot. Saluyot yan. Saluyot Yan, po yung mga ka-brothers. Yan. Tingnan mo Dumami yung ang saluyot. halata talaga. Saluyot talaga. Saluyot. Yun, yan. Ito ay mga kon ito. Kasi dati maraming saluyot dito mga ka-brothers nung nagtanim po ako. So actually hindi pa mapukusan ni Nanay itong maliit na garden namin kasi naghanap pa rin kami ng katulong kasi nag-alaga siya kay Baby. Pero pa nakahanap kami ng kasambahay mga ka-brothers. So dito na pagkakabala ni Nanay. Pagtatanim at paggagarden. Ano, Nay? Okay. Tara, breakfast muna tayo. Sige. Magahan. Ayos na doon. Pag kailangan ng malunggay, sasabawan lang natin yung malunggay. Kaya itong anong bahay, maganda talaga. Kaya hindi ko siya, mayroon nang naglaan ako ng mini garden sa likod ng bahay para pagtaniman. Pang-relax ba? Pang-relax. Pang-relax yun. Breakfast time. Ito lang typical na breakfast namin pag mga weekend kasi wala naman trabaho. Hindi naman nagagamit yung ating energy sa bahay lang sa konting gawain. So, yan po. Yung nilupak na balinghoy. Kamuting kahoy. Suman, kamuting kahoy yan. Poto, at saka niyog. Saka meron tayong kape, gatas, kay Nanay at kay Meses. Nakatipid namin ngayong umaga pag itong umaga breakfast pag walang pasok. Yan siguro mga worth 100 lang yan mga ka-brothers, mga kape. So nakasave tayo ng medyo malaki-laki. Pero may tanghali, kakain tayo ng medyo marami-rami mga ka-brothers. Pag naman may pasok kami mga ka-brothers ni Meses, pag umaga, yun ang mas maraming kain kasi kailangan ng work, kailangan ng energy sa trabaho, saka si Nanay. Diba, Nay? Siyempre naman. Ay, mataba na kami Nag-blooming na kaya, nag-bawas-bawas na rin si Meses, lumalas na lumulobo. Sobra kaming laki na. Blessings in this morning in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating mga pagkain. Pagtagaan na lang natin, wala tayong tinidor. Ay, ano na lang, kamayan? Kamay na lang. Kamay na lang. Tayo na Pilipino ay ganyan. Hindi, lagyan tayo. Yung lalagyan. Tinidor! Sarap ipalaban sa kape. Oo, kape yan. Say. Sarap. Diba? Masarap yan. Wow. Oh. Puting-puti ang ano, no? Ang Ito. puto. Sarap. Sarap ang puto. Ano yun? Ito ang paborito ko. Yan. Putong kanin. Sarap mga kabata. Pag umaga, ito nagtitinda lang doon sa palengke. Kano kayo ito? Ganda, no? Oh, nagmahal ang bigas dati 5 piraso ay 10, ngayon 12 na. Nagmahal ang bigas. 12 na? Ang lambot. 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 Tsaka ano siya, makunat. Kahit puto, makunat-kunat siya. Ito ang magandang ang teknika ito.
Ganda. Yung ibang photo buhaghag ito hindi buhaghag. Ito ang gusto ko. Fluffy. Ito ang sarap. Ito ang masarap ang puto. Yummy. Tahimik. Buti si Bibi, tahimik rin. Kaya ito siya JB. Nakatulog eh. Suman. Yung. Ang sarap ko. Ganito na lang aming gawin pag sobrang taba na. Pag sobrang mataba ay mabigat sa katawan. Ay, isang higa ni JB. Pag sa tanghali yun, marami-raming kain mga kabrothers. Tapos pag sa dinner, na lang. Sila na kasi nag-oatmeal na minsan, tsaka tinapay. Medyo mga malalambot na pagkain. Paglaki ni baby, tuturuan din namin paano kumain ng gulay. Huwag mo na mag-introduce ng mga karne-karne. Yun ang challenge. Kung paano Pakainin ka agad ng gulay. pakainin ng gulay yung bata, mga bata pa. Dapat una daw muna ang gulay. Gulay Kasi na. pag nakakain agad siya ng matamis, nakakain agad siya ng Sigurado. karne, ang iisipin niya, yun ang masarap. Yun na eh. Gulay na talaga. Broccoli, beans, Basta gulay, sabon ng gulay. malunggay, Yan, isa na. carrots. Daming malunggay Yan, yan sa malunggay, sabaw. Hop. Si Brother Ed na noon, maliit pa. Sa kulang gata sa hirap ng buhay. Pinapainom na lang namin ay tubig. Nako. Tapayan. Sobrang iyak ng bata. Sa hirap ng buhay talaga namin ng unang mga ka-brothers talaga. Yun mga kabrothers ang ayaw ko para sa akin anak. Kaya bago ako nagpamilya na hanggat maaari, meron kaming unang matitirahan, meron kaming pakain sa pagkainan, yung pangalanan ko. Kasi mga ka-brothers ng asawa kami, wala pang bait eh. Bata-bata pa tapos. Huwag gayahin, huwag tularan. Tapos mahirap. Kaya gusto kong i-break yung ganong cycle na pag lumaki na yung bata, pagkat marunong magbasa, minsan nag-aasawa na. So, yun ang patuloy na doon tayo nalulugmok sa kahirapan mga kabrother. Kaya ngayon, paglaki ni baby, so hanggat kami po ay maayos sa pangatawan, may trabaho, may meses, so gusto namin ibigay sa kanya yung magandang future mga kabrother. At para paglaki ka rin, gano'n na po magiging mindset. Ganun ding buhay ang may bibigay niya sa amin magiging ako. Yun. Pero hindi na kami naghihiling mga kabrothers na kami suklian ni baby. Sa pamilya na lang niya, sa Hindi naman- magiging future family niya. Hindi naman responsibility ng anak na alagaan yung kanyang magulang. Although, pasalamat na kami kung may bibigay, mga ganun, pero hindi obligation ko yun. Kami bilang magulang ay obligasyon na palakihin yung aming anak mga kabrother. Masaya na kami na siya makatapos ng pag-aaral, tapos siya ay hindi naaasa sa amin after niyang Ay bakit ako binibigyan mo? Hindi ganun talaga na kasi nakakaluwag-luwag. Pero pag ako ay hindi nakapag-aral, gipit, nag-asawa ng maaga, wala kang aasahan sa akin. Eh mga ka-brothers, kung kayo ay may mga anak siya, magpaaralin yung maayos na sana hindi siya sana ay makatapos siya sa kanyang pag-aral at makahanap ng trabaho. Minsan kasi, may mga magulang na sila pa mismo yung nagdi-discourage sa kanilang anak na huwag ka nang mag-aral. Ano ka naman, magtataong bahay ka, lalo na pag babae. Huwag ka na mag-aral, babae ka naman, tatao ka lang sa bahay. Pangit Yan. At yun po, ang maikling tips ng mga magulang, mga kabrothers. Kaya mga kabrothers, bago ako nagkapamilya, 36 na ako. So, gusto ko talaga na maayos ang pamilya. hanggat Pero maaari. nag-aaral ka, maraming pagsubok din ano. Kaya, Lalo yung Marcia din, maraming pagsubok sa pag-aaral niyo. Salamat kay God na yung hirap na inukol ko sa mga anak ko ay hindi rin ako nabigo. Kahit ako yung byuda na, awa ng Diyos, nakapagtapos pa rin ng dalawang kolehiyo na professional na. Si Hayahay at saka si Brother Aim.
Kaya itong pagbablog na mga kabrothers, kumbaga ito na yung pinaka-extra ano na namin na ibang pinakalibangan, pinaka-ganon. Pero we do not rely solely dun sa vlogging sa YouTube kasi hindi naman ganun ka-stable. Iba pa rin yung mayroon talagang trabaho na may stable na income. So bonus na lang No matter what happen. Okay? That's for today's morning, mga kabrothers. Maraming salamat sa walang pagsasawa. Abang-abangan niyo po sa next week, this coming week to next week, ka-brother Ed, saka si Nanay, going back to Fishing Brothers and ka-Sister Mary. Okay. Fishing, mga kabrothers. Bye-bye! Bye-bye! Thanks for watching. Thanks for watching! Like and subscribe po.